Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ramdam na po natin ang sigla ng araw at unang linggo ng buwan ng Marso, buwan ng mga kababaihan. Happy Women's Month sa lahat ng ating nakikinig at nanonood, lalong-lalo na dito sa Health Check Plus, DZRH Radio, Digital TV, Facebook, YouTube at website. Magandang araw at gabi sa lahat ng ating taga-subaybay sa iba't ibang parte ng mundo. Para bigyang halaga ang papel ng mga kababaihan sa ating lipunan, minabuti ng Health Check Plus na pag-usapan sa buong buwan ng Marso ang mga usaping pangkalusugan na kinakaharap ng ating mga kababaihan. Kasama po natin ngayon si Dr. Pam Valero Defensor, isang OB-Gynecology Specialist sa Region 1 Medical Center. Sa UPPGA siya nagtapos ng kanyang fellowship sa Reproductive Endocrinology and Infertility. Alamin po natin kay Doc Pam ang isang medical condition na nararanasan ng karamihan sa ating mga kababaihan, ang premenstrual syndrome o PMS. Magandang araw at happy Women's Month po sa inyo, Dr. Pam Valera Defensor. Magandang araw, Teacher Ellie, and happy Women's Month po. And Doc Pam, simulan na po natin ang ating pagkukwentuhan. Ano nga ba ang PMS o premenstrual syndrome at ano ba ang usual na mga sanhi nito? Okay, so ang PMS ay isang kondisyon na basically kombinasyon siya ng iba't ibang sintomas na nararamdaman ng mga kababaihan mga ilang araw o minsan about mga isang linggo bago sila magkaregla. So, ilan sa mga sintomas na maaaring maramdaman ng mga babae is naging irritable sila, o kaya naman nagiging bloated or yung puso nila parang lumalaki, o kaya naman yung suso nila, medyo napapansin nila mas malaki than usual or medyo tender, o minsan naman yung ulo nila sumasakit, nagkakaroon sila ng mga migraines. Tapos, iba rin mga sintomas na pwede nilang maramdaman, yung acne, dumadami yung pimples nila a few days bago yung mens na ine-expect nila. And isa rin napapansin nila ay yung sobrang takaw nila. Gusto nila ng matatamis na pagkain, yung mga high carbohydrate food. So, yun yung mga usual sintomas na nararamdaman. So, hanggang ngayon kasi hindi pa talaga natin itutukoy ano yung sanhi niya. Pero ang nasasabi kasi ng mga researcher, most likely, ang cause ng PMS ay hormonal imbalance. So, yun yung most likely na rason kung bakit nagpa-fluctuate kasi yung hormonal imbalance during the month. So, yun daw yung possible cause ng PMS. Nabanggit na ninyo, Doktora, yung mga usual na signs and symptoms na nararamdaman ng mga babae. Sino naman po ang mga usual na high risk magkaroon ng tinatawag nating PMS, Doc Pam? Actually, lahat ng babae at one point in their lives pwedeng magka-PMS. So, hindi siya necessarily high risk ka. So, basta babae ka, pwede kang magkaroon ng PMS. Pero yung talagang high risk, yung mga most likely magkakaroon, ay yung already mga may mood disorders na talaga sila to begin with. So, yung mga may clinical depression, o kaya naman may postpartum depression dati, yung mga may mood disorders, yung mga may anxiety disorders, sila yung mga mas prone maka-experience ng yung mga changes na nararamdaman sa mood pag nagkakaroon sila ng PMS. Pero in general, basta babae ka, pwede ka talaga magka-PMS. Naku, napakahirap pala nun, Doktora, kahit sino, basta babae. Oo. Tapos nabanggit po ninyo kanina na medyo wide po yung range ng kanilang signs and symptoms patungkol sa PMS. Doktora, curious lang din po ako, kapag ang ating kababayan na may PMS, meron po bang gamot dito o lunas? Ano po ba yung usual na ginagawa natin para sa mga babaeng nagkakaroon ng PMS? Okay. So, usually, sa mga patients ko na meron ng PMS, ang first line na laging sinasabi ko sa kanila, lifestyle modification. So, unahin muna natin yung pinaka-basic. So, make sure lang muna natin na tama yung kinakain ninyong pagkain, na masustansya, hindi yung mga junk food, syempre kasi maaalat, kasi nagpapa-bloat pa yun more, o kaya naman wag yung masyadong matatamis,
or masyadong matataba kasi magkakos ka talaga yan ng acne, tsaka nakakapag-help dun sa hormonal imbalance. No? So, kailangan talaga mo sustansya mo na yung kinakain nila. Susunod, damihan yung inom ng tubig para lang, yun nga, para lang mas maka-help sa pagiging regulated ng hormone. And then, tulog. No? Dapat maganda yung tulog nila, 8 hours a day. So, kailangan 7 to 8 hours in a night na tulog. And then, 30 minutes a day of exercise. So, yun din sinasabi ko, no? So, basically, it's really lifestyle modification, no? Some basic steps na sinasabi naman natin na para maging healthy. Yun din yung magiging first line treatment for PMS or prevention of PMS. Tapos, kung talagang sobrang tindi na, no? So, pag may sabihin, doktora, talagang minsan nag-aaway na kami ng asawa ko or nag-iaway na kami ng boyfriend ko, hindi ko na talaga nakakaya. Pag ganun, better talaga to approach an OB-GYN. No? So baka pwede kayong i-guide kasi baka hindi lang yan PMS. Baka yung more severe form siya of premenstrual dysphoric disorder na siya or yung PMDD. So kung ganun na nakaka-apekto na sa life mo or sa usual mong pamumuhay, baka better na mag-consult ka na kasi baka hindi lang siya yung typical na PMS ka. Yun pala po yun, no, Doc Pam. Talagang meron po palang point na dapat kung nakaka-apekto na siya sa life natin, kailangan talaga nagpapakonsulta na din ng OB-GYN. Ano po yung usual na may test po ba dito o paano po ito nadadiagnose, doktora? Okay, so yung sa premenstrual dysphoric disorder kasi, like I mentioned, it's kind of like PMS lang din. Pero kasi mas severe yung form. Like I mentioned, kung kunyari, nagmo-mood swings ka, yung mood swings mo sa PMDD o yung premenstrual dysphoric disorder na, severe na siya to affect quality of life. So at any point, if it's already affecting your quality of life, consult ka na. Kasi kung yun nga, kunyari, yung bloating mo, okay lang naman, di ba? Headaches mo. Pero kung sobrang migraine na hindi ka na nakakatrabaho, o kaya naman yung, yun nga, nag-aaway na kayo ng napapadalas yung away sa pamilya. Yun yung mga medyo severe forms na baka kailangan na mag-intervene with medication. Kung mag-intervene naman with medication, ang usually sasabihin namin, baka ang pwede natin ibigay is a hormonal pill just to help with the balance ng hormones mo para lang makapagpa-stabilize din sa mood. So, yun lang naman usually yung basic na first-line treatment din pag nag-consult sila sa OB-GYN. Yun po, no? Napakaganda nung nabanggit ninyo para sa ating mga nakikinig at nanonood, doktora. Kasi very usual nga po na nararamdaman nito ng isang babae, no, yung PMS. Pero kung nakaka-apekto na po siya ng everyday life natin, ng quality of life, maganda po pala talaga na magpakonsulta na din talaga sa isang OB-GYN para ma-address o ma-diagnose, no, kung may more severe form na sila ng mga disorders na ito. Bukod po sa gamot o medisina, doktora, nabanggit ninyo kanina yung mga lifestyle modifications na nagagawa. Sa inyong experience po ba, ano po ba yung mga pinaka-effective po na steps na nagagawa ng inyong mga pasyente, lalong-lalo na po yung mga nagkakaroon ng mga PMS? Meron pa po ba silang ibang mga usual practices na pwede niyo pong i-share sa amin at sa ating mga nakikinig at nanonood patungkol po sa kanilang PMS? I'm glad you asked that, no? Kasi usually with my patients, medyo mabusisi ako when it comes to their diet, no? Lalo na kung merong ibang hormonal imbalance such as polycystic ovarian syndrome. Medyo binubusisi ko talaga yung diet nila. What I do, ipapasulat ko sa kanila breakfast, lunch, and dinner nila or yung snacks nila in between. Papasulat ko lang sa kanila. So, di ba, halos lahat naman may phone na. So, sa notes ng phone nila, papasulat ko doon. Ano yung breakfast nyo, ano yung lunch nyo, ano yung dinner nyo. Tapos, in-note nyo, no, 1 cup of rice ba, 2 cups of rice, no, brown rice ba siya, ano yung ulam. Tapos, kung sa snacks, nag-milk tea ka ba, yung mga ganyan. So, pinapasulat ko. Basically, I make them do a food log. So, pag napapansin kasi ng patients, di ba pag kumakain tayo, hindi mo naman kagad na automatically nare-remember, ano nga ba yung kinain ko kanina, di ba? Parang alam mo lang gutom kasi kakain ka. Pero pag mapapansin mo yung food log mo after 7 days, parang, ang dami ko palang kinain nung Tuesday. Ang dami ko palang kinain nung Thursday. I could have cut back on certain foods or parang
pwede palang hindi ako ganito kadaming kinain ng time. So, magpapa-review ka ngayon doon sa food log mo. Ano yung mga pwede mong i-cut back on, no? Na pwede mong kalahatiin, kontian, i-remove para maka-focus ka sa diet na you want to do. And then, besides sa food log, pinapalog ko din sa kanila kung paano sila nag-exercise. So like, when I tell them 30 minutes a day, yung some kasi I've noticed na pag kunyari bumibili, syempre hindi mo naman kailangan bumili ng mga high-tech watch, no? Pero kasi minsan, parang mareremind ka ng watch mo na parang, hindi ka pa pala nag-exercise or parang, ito pa lang yung steps na natitake mo today. So medyo mapupush ka na parang, okay, I want to achieve yung 30 minutes a day na exercise ko. So, yun, some of the things, or parang pwede mo lang, hindi mo naman kailangan bumili ng relo. So, pwede mo namang i-alarm lang sa phone mo na parang, okay, I'll exercise at this certain time and for this long. So, para malalag mo din. Para alam mo na nag-stick ka ba dun sa kinumit mo na diet or exercise. So, yun some of the things that you can do in terms of lifestyle modification for, pag sa mga patient. At very applicable siya, Doc Pam, no? Kasi madalas talaga hindi naman tayo parang conscious kung ano yung kinakain, kung ano yung nagiging movement natin throughout the day. So I think very valuable na tip ito para sa ating mga nakikinig at nanonood na pag nag-log tayo ng ating mga kinakain at na ginagawa sa pang-araw-araw, no, mas naging conscious tayo kung tama ba or on track tayo. Napakagaling po niyang tip na yan. Dok pa, meron pong nagtatanong na nanay, 2 po ang kanyang anak na babae. Anong edad daw po kadalasang nagkakaroon ng menstrual period yung mga kabataan ngayon? Okay, so ang usual age talaga of menstruation or yung menarche, yung unang dinadatnan niya, is from mga 10 years old to 15. So, pag younger than 10 or older than 15 or 16, consult kayo, no? Kasi dapat within that range. Maganda po pala no na sa ating mga nakikinig at nanonood, lalong-lalo na po sa mga may magiging dalagang mga anak, no? 10 to 15 years old lang. Tama po, doktora, no? Oo, parang 10 mga to ganyan. Rarely na kasi na merong older than 16. Kasi pag mga 16 pataas, hindi ka pa rin nagregla, baka you have to consult na kasi baka some investigations have to be done. Ngayon, dapat magkonsulta na po. Ang menstrual period po ba ay kadalasang mayroong kasabay na hapdi o sakit? Lalo na po sa unang tama ng period sa kanilang pagkakaroon ng menarche. Paano po kung mayroong mga ganitong masakit na experiences kasama ang kanilang menstrual period? Ano po yung mga kailangan nilang gawin, doktora? Okay, so actually, dapat, pag dinatnan ka, hindi masakit. No? May flow lang, pero hindi siya dapat masakit. Dapat hindi yung connotation ng babae na, okay lang, normal lang kasi may regla ako masakit. Hindi siya dapat masakit. So kung masakit siya, baka kailangan mo magpatingin kasi, yun nga, meron kasi mga sakit na kaakibat ng pain during menses. No? So yung tinatawag nating dysmenorrhea. So, pwede kasing may pelvic endometriosis, may adenomyosis, kasi yun yung mga sakit na usually, pag meron kang regla, masakit din. So, yung term natin doon, dysmenorrhea. So, i-summarize ko lang, no? Hindi ka dapat magkaroon ng dysmenorrhea. So, hindi siya normal. And if ever meron, best na rin na mag-consult ka na lang din para to assess na hindi ka nga merong mga endometriosis, adenomyosis, or other mga sakit na possible na meron pag may Yun. Isang misconception yan, doktora, no? Kasi usually sa mga kababaihan, parang usual yun kung may sakit kapag merong menstrual period, parang usual yun sa kanila, no? Pero yun pala po, no, dapat kung may dysmenorrhea or may pain na nararamdaman, mas mabuti po talagang magpakonsulta. Better to make sure na wala. Kasi baka parang parang baka tinitiis mo kasi akala mo normal. Tapos yun pala, meron na something. Mas maganda mag-intervene tayo earlier. Kasi nga hindi ka dapat nagkakaroon ng disease. We don't want that. Ayun. That's very good, no, doktora, na i-share natin. Hindi kailangang masakit o dapat hindi po siya masakit, no, to the point na nakakaapekto na sa pang-araw-araw na gawain. Ito naman po mula sa isang estudyante, doktora, gusto niya po malaman, Dok Pam,
kung okay lang daw po bang mag-shower o mag-take a bath kapag may mens. Ano po ba yung mga usual activities na dapat iwasan kapag may menstruation ng isang babae? Okay. So, dun sa first question, kung dapat bang maligo, definitely kailangan mo maligo. Why? Kasi, syempre, yung blood, um, kasi nga, di ba, menses, so blood yan. Yung blood kasi, medyo prone yan to infection. So, ayaw nating na nagtitenga lang siya dun sa, nagsistay lang siya dun sa napkin or sa tampon. Gusto natin napapalitan yan palagi. And, very important din na hygiene. No? So, kailangan talaga naligo. So yun yung first. And then yung second, yung mga activities, actually wala naman, no? Wala naman actually yung limit dun sa activities na pwede mong gawin. Pero like I said, some patients kasi, or some women, parang masakit kasi kaya hindi sila makagawa ng usual nilang activities. Kaya nga, yun nga, sabi ko sa'yo, best pa rin talaga to consult pag may dysmenorrhea. Pero kung wala namang dysmenorrhea, just do your normal things lang. Wala namang problem yan as a student. Pwede ka pa rin mag-physical, di ba mag-PE classes tuloy pa din, or sports, wala namang kaso yan. Just make sure na protected ka para tumatagusan. So, ang dami nating mga na touch na mga misconceptions, no, Doktora, and I'm very happy na nasa-share natin to sa ating mga nakikinig at nanonood. Dok Pam, bago po natin isara ang ating pag-uusap, ano po ang payo ninyo para sa mga kababaihan tungkol sa pag-aalaga ng kanilang kalusugan? Okay, so actually very simple lang naman, no? Kailangan lang talaga kumain ng masustansyang pagkain. Alam ko lahat ng doktor lagi ito sinasabi, no? Pero really, it's yung parang pinaka-building block. You have to eat the right food, nutritious food, tapos uminom ng tubig, ng at least 8 glasses of water a day, and then you also have to sleep properly, 7 to 8 hours of sleep, and then you can use naman supplements, yung mga vitamins, no? You can use that also kung may mga certain things ka na kulang sa diet mo, tingin mo, like for example, vegetarian ka, diba? So, kailangan mo mag-add on some nutrients. So, basically yon, kailangan lang meron kang good nutrition, good sleep, take care of yourself, exercise at least 30 minutes a day for at least 5 days a week. So just make sure that you're healthy so that the hormones that you have will also balance out on its own naturally. So you won't have to be dependent on so many medications, so many consults with your doctor. So maintenance lang talaga with healthy life. Maraming salamat po muli, Dr. Pam Valera Defensor. Huwag po kayong bibitaw, makakasama natin si Teacher Jelly de la Peña Bonevi, isang yoga coach at may-ari ng Pranalaya Yoga Studio sa Baguio City. Aalamin natin sa kanya kung ano-anong mga exercises ang pwedeng gawin para ibsan ang aches and pains na dulot ng PMS o menstrual period at para sa kagalingan nating mga kababaihan. Wellness tips, susunod na.